Ma, si Barbara pala. Siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Anong trabaho mo? Marketing executive siya sa malaking kumpanya. Mavi, hindi naman ikaw ang tinatanong ko. Anyway, going back sa'yo, Iha. Saang paralan ka nagtapos? Sa Ateneo po. Ateneo. Mayaman ang pamilya mo. Hindi naman po. Matatawag lang kaming nasa middle class. Lower? Upper? Lower po. Di nahirapan ang mga magulang mo magpaaral sa'yo. Bakit mo naman naisipang mag-aral sa Ateneo? For social status lang ba? Hindi po. Nakakuha kasi ako ng scholarship kaya po tinanggap ko na. Full scholarship. Ganun na nga po. Di ba matalino siya? Siya nga ang perfect woman na nakilala ko. Maganda na, matalino, mabait. At wala na akong mahihiling pa. Sa umpisa, pakiramdam ni Mabi ang buong pusong pagmamahal kay Barbara. Kahit pakiramdam ng babae na hindi siya gusto ni Teodora. Ang ina ni Mabi, binabaliwala lamang niya ito. Mahal siya ng lalaki at wala siyang makitang dahilan para hindi rin ito ibigin ng buong buo. Nagpakasal sila pero tumira sila sa bahay kasama si Teodora. Noong una, maayos pa naman ang pagsasama nila. Trinato siyang reyna ni Mabi kahit may mga pasaring ang biyanan niya. Hanggang dumating ang isang araw. Mavi, what do you mean na nalugi lahat ng investment mo? I can't believe this. You're stupid! Tama na. Hindi ka nakakatulong eh. At ako pa ang plano mong pagsabihan yan? Bakit hindi mo sisihin ang kamangmangan mo? That's freaking 15 million! Paano mo mababawi yan, ha? Saan ka kukuha ng ganyang kalaking pera? Mag-iisip ako ng paraan. How? What's your plan? Sabi ko naman mag-iisip ako. Huwag mo naman ako minamadali. Of course! Kailangan kitang madaliin. How do you think you can survive without that money? Hindi ka nga nag-promote sa trabaho mo. Napakahina mo. That is why I always tell you to marry Tiffany. Ano? Marry who? Kung ginamit mo sana yung kukutin mo and took advantage of her, wala sana tayo sa kalagayan natin ngayon. Tiffany was really into you. Her family's business is keep on growing. Kung siya ang pinakasalan mo, hindi mo na sana kailangan pang magtiyaga dyan sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. How long has it been? 10 years? And yet you're still supervisor. Kailan ka aangat na manager? Kailan ka mapapabilang sa higher ups? You're such a loser, Mavi. Ma, that's enough. You're not helping. Galit na tinalikuran ni Mabi ang mama niya. Mabigat ang mga hakbang niya habang naglalakad palabas ng bahay hanggang sa makasakay ng kotse. Hindi niya na nagawang magpaalam kay Barbara. Ang babae naman, kanina pa nakikinig sa kabilang bahagi ng pader. Ang sigawan na mag-ina ang siyang kumuha ng atensyon niya. Gusto sana niyang pagaanin ang loob ng asawa pero mukhang mas gusto nitong mapag-isa kaya hinayaan na lamang niya. Hindi inaasahan ni Barbara na ito pala ang umpisa ng kalbaryo ng buhay niya. Isang linggong hindi umuwi si Mabi. Ilang beses niyang tinawagan, chat at text pero wala siyang nakuhang reply. Alalang-alala siya na baka napano na ang asawa. Palakad-lakad siya sa sala habang hawak ang phone at balisang-balisa. Prente namang nakaupo si Teodora sa sofa na para bang walang problema. Barbara, can you stop panicking? Pero mama, baka kung napano na po si Mavi, hindi ka ba nag-aalala sa kanya? I know my son. He's doing that when he's extremely pressured, disappointed and mad. Hayaan mo siya magsente. Pero isang linggo na po siyang hindi nagpaparamdam. Anong gusto mong gawin? Magpa-blatter tayo? Mag-post ng missing person? Subukan mong gawin yan. Lalong hindi babalik yun. Kalmadong sabi ni Teodora na para bang alam niya kung nasaan ang anak niya. Litong-lito si Barbara
na nakatingin sa kanyang biyanan. Lalo pa siyang nagulumihanan nang makita ang ilang kasambahay na nag-aal sa balutan. Ma'am, aalis na po kami. Okay. Ma'am Barbara, paalam na po. Saan po kayo pupunta? Kayo, sige na. Umalis na kayo. Hindi hinayaan ni Teodora na magsalita ang mga kasambahay. Sumunod naman ang mga ito at naglakad ng palabas. Kunot noong ibinaling ni Barbara ang tingin sa biyanan. Ang ginang, taas noong sinalubong ang tingin ng babae. Relax na relax, hindi makitaan ng kahit anong pag-aalala. Barbara, alam mo naman ang nangyaring pagkalugi sa investment ni Mavi. Kaya nga siya nagsisente ngayon, di ba? At dahil doon, di kailangan nating magbawas ng gastos. Therefore, I need to let go of our maids. Kung ganun, tayo na ang gagawa ng trabaho sa bahay? Ikaw na ang gagawa ng trabaho sa bahay. Nagbibiro po ba kayo? Prank po ba ito? Anong prank ang sinasabi mo dyan? Ano tayo rito? Vlogger? Tingnan mo nga itong mukha ko. Mukha ba itong makikipagbiruan sa'yo? Pero mama, asawa ko ni Mavi, hindi kasambahay. Oh, edi sinong kikilos dito sa bahay? Alangan naman ako. Magsisenyor na ako. Maawa ka naman sa akin. Kung hindi na po natin ma-afford ang kumuha ng kasambahay dahil sa malaking pagkalugi, pwede tayong lumipat na matitirhan. Lilipat tayo sa mas maliit na bahay. Ibenta natin to. Kapag mas maliit ang bahay, mas madaling i-maintain ang linis. At pwede rin akong makatulong sa bills. Babalik po ako sa pagtatrabaho. Ako? Si Teodora Santillan? Lumaking mayaman? Patitirahin mo sa maliit na bahay? Okay ka lang ba? Wala naman po ako nakikitang mali doon. Meron ako nakikitang mali. Ikaw ang mali. Barbara, iha. Magkaiba tayo ng pinagmulan. Ikaw galing sa hirap na umangat-angat ang buhay. Ako, pinanganak na nakatira sa mansyon. Mamamatay na nakatira sa mansyon. Kung palilipatin mo ko sa maliit na bahay, aba, pinatay mo na lang sana ako. Mama, wala pong masama sa pagiging mapagpakumbaba. Masama yun sa paningin ko. Ikamamatay ko. Siya, sige. Huwag ka nang maglinis. Pare-pareho na tayong mabaho dito sa bahay na ito. Ang kaninang kalmadong si Teodora biglang nagtaas ng boses. Napatayo siya at maarting hinawakan ang sintido. Umikot pa ang mata niya kay Barbara bago naglakad palayo sa babae. Pero habang naglalakad, bulong ng bulong pa ito, sapat para marinig ni Barbara. Nakaka-stress ka, usap. Naglabasan ng wrinkles ko dahil sa'yo. Ay nako, nasaan na ba itong si Mavi? Dapat na niyang kausapin ang asawa niyang matigas ang ulo. Hindi na pinansin ni Barbara ang sinabi ng biyanan. Umakyat na siya sa kwarto at doon na nagpalipas ng oras. Walang naiwan ni isa sa mga kasambahay. Ang tauhan lang na natira ay ang driver. Sa kahihintay ni Barbara na umuwi si Mavi, nakatulog na siya sa kama habang sa tabi niya ang isang libro. Nagising na lamang siya nang magbukas ang pinto. Niluwa noon si Mavi na parang normal lang. Lahat ng pag-aalala niya ay tila para sa wala lang ang lahat. Sweetheart, saan ka ba nanggaling? Alalang-alala ako sa'yo. Wala ka malang paramdam. 1 linggo kang nawala. Tapos iniwan mo pa ako rito na mag-isa. Ni-update man lang sana na okay ka lang. Alam mo bang plano ko na ipablatter ka? Kasi akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pasensya na. Gusto ko lang talaga mapag-isa eh. Paano ang trabaho mo? Nag-request na ako ng leave pero babalik na ako bukas. Sweetheart, alam ko na ang nangyari. Alam kong mahirap, pero kakayanin natin to. Tutulungan kita. I can go back to work.
I am more than happy to do that. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Mabi. Tila hindi niya nagustuhan ang lumabas sa bibig ng asawa na para bang may masama itong sinabi. Sweetheart, minamaliit mo ba ako? Ha? No. What makes you think that? Gusto mong bumalik sa trabaho? Para ano? Para ipamukha sa akin? Na mas malaki ang sahod mo kaysa sa akin? Para lang masabi na mas mataas ang posisyon mo kaysa sa akin? Ganun ba? Mavi, wala akong sinabing ganyan. Ang gusto ko lang ay makatulong. Oh, so? Mabi na ang tawag mo sa akin ngayon. Oh my goodness! Bakit ka nagsisimula ng away? What's wrong with you? If this is still about the investment, okay. I respect whatever you feel right now. Pero sana tomorrow, or maybe the next day, we can talk nicely. We can communicate like what couples do. Bahagyang kumalma si Mabi. Umupo siya sa kama. Saka hinilamos ang palad. Nanatiling nakatakip ang dalawang kamay sa kanyang muka. Lumapit ng gusto si Barbara sa asawa at hinimas-himas ang balikat nito. Ramdam niya ang bigat na pasan ng asawa. It's okay. We can make it. Basta magkasama tayo sa laban na to. Salamat. Pasensya na sa ginawa ko. Nagtatampo pa rin ako. Pero alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo. Hanggang kaya ko, Mavi. Iintindihin kita. Thank you. Sobrang swerte ko sa'yo. Sabay na napalingon ang dalawa sa pinto. Naiwan si Mabi na bahagya iyong nakabukas. Hindi nila napansin na nakatayo na pala si Theodora, nakasandal sa pintuan at walang ganang pinanunood sila. Bago ninyo ipagpatuloy ang kadramahan ninyo, gusto ko lang sabihin na wala pa tayong dinner. Ma, ba't sa amin mo hinahanap ang dinner? Wala naman sa amin ang kaldero. Nakakatawa. Gutom na ako. Gumawa ka ng paraan para magkaroon ng pagkain sa mesa. Kung gusto mo, mag-magic ka. Nasaan ba si Nanay Puring? Bakit hindi siyang paglutuin mo? Barbara, sabihin mo nga dyan sa madrama mong asawa kung ano ba ang nangyari. Anong nangyari? Sweetheart, wala na kasi tayong kasambahay. What? What? Hello? Cost cutting? Umalis ka kasi bigla. Malay ko bang babalik ka pa pala. Kaya ayun, as a person na nag-iisip, tinanggal ko na sila. Kasi wala naman akong pampasweldo sa kanila. Ba't ma? Sinong gagawa ng lahat ng trabaho rito sa bahay? Ngumuso si Theodora. Ang nguso niya'y nakaturo kay Barbara. Dahan-dahang kumunot ang noo ng babae. Si Mabi ay napaawang ng bibig at ilang sandali lang bago nagsalita. Gusto mong ang asawa ko ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay? Alangan naman ako. Kung gusto mo, ikaw na lang. Sinabi ko naman po na pwede tayong lumipat sa mas maliit na bahay para... Oo, nasabi mo na yan kanina. Para mas madaling ma-maintain ang linis. Para ka namang sirang plak, paulit-ulit. Di ba nga sinabi ko ng ayaw ko? Pero may point si Barbs. Mas magiging madali yun para sa atin. Diyos ko, bakit ba ako binigyan ng anak na napakahina? Saka na tayo mag-usap pag may sapat ng oxygen dyan sa utak mo. Sa ngayon, ready mo na yung pagkain at nagugutom na ako. O-order lang ako. Anong o-orderin mo? Fast food? Ang cheap naman! Ma, ang arte nyo. Well, my taste buds are built in luxuries. Why do you think I would enjoy fast food? So, anong gagawin ko? Mag-isip ka. Bababa ako Maghihintay ako sa sala. And the day after tomorrow, we will talk. At gusto ko, pag nag-usap tayo ng masinsinan, nasa tamang pag-iisip ka na, masama kang magalit.
Mavi, you know that! Dahil sa pagmamatigas ni Teodora na manatili sa mansyon kahit wala ng mga kasambahay, walang nagawa si Barbara kundi ang sumunod. Bilang may bahay, ginawa niya ang nararapat. Ayaw niyang pagmula ng gulo ang paglilinis, kaya nagkusa na lamang siya. Hindi niya namamalayan na habang tumatagal, napapabayaan niya na ang kanyang sarili. Isang araw, bumisita ang kaibigan ni Teodora sa mansyon. Chudora, balita ko lumipat na pala ng kumpanya si Mavi. Ay, amiga. Ako pa ang nag-isip para sa kanya. Kung hindi ko siya kinumbinsi 5 months ago, baka hanggang ngayon supervisor pa rin siya. Tama naman, sayang naman ang talento niya. Pero teka, di ba yung Lions Holdings ay pagmamayari ng Chu? Hindi ba yung anak nila ay single pa? Oh yes. Yan sana magiging daughter-in-law ko. Kung hindi lang tatanga-tanga itong anak ko. Kaya nga, ewan ko ba sa'yo kung bakit mo hinayaan na magpakasal siya sa anak ng commoner? Hindi mo sana nilet go ang mga muchacha mo rito. Mabuti na nga lang din at yung asawa ni Mavi ay nagkusa. Noong una, nakikipagmatigasan pa. Ay, Diyos me, buti na lang at nakinig si Mavi na kausapin yung nobody niyang asawa. Ah, teka. Barbara? Nasa kusina lamang si Barbara at naghahanda ng pananghalian. Tahimik siya pero rinig niya ang usapan ng biyanan at ng mga kaibigan nito. Hindi niya gusto ang lumalabas sa bibig ng mga matatanda pero pinili niyang ipasok na lamang sa isang tenga at ilabas sa kabilang tenga ang lahat ng narinig. Nang tawagin siya ni Teodora, pagod na napabuntong hininga ang ginawa niya bago lumapit. Ma, bakit po? Ano ka ba naman, iha? Kanina pa nandito ang mga kaibigan ko. Nakakahiya naman sa kanila. Wala pa rin silang pagkain at inumin. Sige po, ihahanda ko na. Oh, yun na ba yung manugang mo? Mukha na siyang losyang. Bakit hindi man lang siya nag-aayos? Sa ganyang itsura ay mawawala ng gana kahit na sinong lalaki. Totoo, amiga. Ni pagpupulbo hindi niya magawa. No wonder kung someday, malalaman namin na maghahanap na ng iba si Mavi. Napakagwapo ng anak mo. Madaling makakuha ng kapalit yun. Well, sana naman kung kukuha ng kapalit, yung galing naman sa mayamang pamilya. Tingnan mo, katitipid namin, hindi na ako makapag-travel. Wala na tuloy akong maipost sa IG. Kaya pala puro selfie na lang ang ginagawa mo. Oo, iniisip ko nga maging influencer na lang. Sa kabilang banda, kunot noong tinitimpla ni Barbara ang kape, nanggigigil siya sa topic ng mga matatanda na halatang gusto talagang iparinig sa kanya. Puwisit namang matatanda to. Imbis na magnilay-nilay at magbago, buhay pa rin ang ibang pinag-iinteresan. Barbara, ano ba yung hinahanda mong pagkain? Tinatanim mo pa ba yan? Aba, baka next year pa namin yan makain sa Tagal. Nandiyan na po! Bit-bit ni Barbara ang tray na may 3 tasang kape at isang platitong bisket. Nang ilapag niya isa-isa ang tasa sa lamisita, kasunod ang platito ng bisket. Nagkatinginan ang mga matatanda. Huminga ng malalim si Teodora na tila ba nagpipigil ng inis. Sinong namatay? Aba, sa hinanda mo sa amin para kaming naglalamay. Baka gusto mo magpalit muna kami ng damit. Mag-iitim muna kami. O kumuha ka ng baraha at magtutong-its kami. Hayaan mo na, amiga. Higupin na lang natin yung kape. Di ba magandang klase ng kape ang binibili mo? Pasensya na, Mama. Yan kasi ang nakita kong available sa pantry. At saka naghahanda po ako ng pananghalian, kaya wala rin ako maisip na merienda. Oh, siya. Umalis ka na, bago pa ako tuluyang ma-high blood. Umalis si Barbara. Bumalik sa ginagawa niya. Kasunod noon ay ang paghigop ng kape ng 3 na sabay-sabay namang napabuga. Diyos me! Magkakadiabetes ata ako rito!
Isang kilong asukal ba ang nilagay rito? Alam niyo, lumabas na lang tayo kaysa magkaalta presyon tayo rito. Ay, Diyos ko! Mabuti pa nga. Mag-Mary Grace na lang tayo. Ang dami niyo pang sinasabi Dapat lang na umalis na lang kayo. Akala ni Barbara ang nangyari sa biyanan niya ay wala lang. Ni hindi nito palalakihin at basta na lamang palilipasin. Pero ikinabigla niya nang kausapin siya ni Mabi tungkol roon. Kinagabihan. Sweetheart, bakit mo namang ginawa yun? Pinahiya mo si Mama sa mga kaibigan niya. Hindi ko siya pinahiya. Ako pa nga ang hinamak ng mga kaibigan niya Alam mo ba kung anong sinabi nila tungkol sa akin? Nalosyang na ako at ni pagpupulbo ay hindi ko magawa. Na no wonder, anytime ipagpapalit mo ko. Worst, ginagatungan pa ng mama mo. Barbs, totoo naman. Look at yourself. Wala pa tayong anak pero parang nakasampu ka na. Bakit hindi ka malang mag-ayos? Mas marunong pag mag-ayos yung mga kasambay natin dati. He? Kasalanan ko ba na pagod ako sa paglilinis sa bahay na to? Ako ang nagkukuskus ng kubeta, nagpapakinang ng sahig, naglalaba, nagluluto, namamalengke. Kahit wala akong alam sa mga halaman, nagiging hardinero na rin ako. Hindi itong pinangarap ko. Nagtapos ako ng kolehiyo para maging magaan ang buhay ko. Isusumbat mo ba sa akin ang lahat ng pagod mo? Ikaw lang ba ang napapagod? Hindi ko gustong manumbat, pero parang hindi mo nakikita yung pagod ko. That's the only reason kung bakit hindi ko magawang mag-ayos. Sa dami ng gawain ko, palagay mo, makukuha ko pang mag-makeup at mag-skincare? Hindi ko namang ginusto to. Alam mo namang nagre-recover pa lamang ako. Hindi ko pa kayang kumuha ng mga kasambahay. Hindi ko naman hinihiling na kumuha ka ng kasambahay. Ang gusto ko ay maging practical tayo. Tumira tayo sa maliit lang na bahay para hindi ako mahirapan sa paglilinis. Mabuti sana kung may katuwang ako sa pagpapanatili ng kaayusan sa bahay na to. Ano bang gusto mo? Pag uwi ko, magkukuskus pa ako ng kubeta? Mamamalingki muna ako bago pumasok sa trabaho? O gusto mo, magpakinang muna si Mama ng sahig? She's 58. Magsisenyor na siya. Gosh! Why don't you get it? Ako pa ngayon ang hindi nakakaintindi? Ako pa ngayon ang walang komprehensyon? Because you freaking are! Nilalayo mo yung punto ko ron sa sinasabi ko. Wala tayong patutunguhan! Wala tayong patutunguhan dahil ayaw mo umintindi. Nakikinig ka lang para meron ka maisagot. Inis na humihinga si Mami. Kinuha niya ang phone sa mesa at lumabas ng kwarto. Saan ka pupunta? Gusto ko magpahinga! Hindi ako makakapagpahinga kung ganito tayo! So ganun na lang yun? Uumpisahan mo ako, tapos lalayasan mo ako nang wala tayong napapagkasunduan. Mavi! Mavi, come back! Magdamag na umiyak si Barbara. Imbis na ayusin ni Mabi ang hindi pagkakaunawaan, nilayasan niya ang asawa. Nagtuloy-tuloy ang pagtatalo nila na mag-asawa na ikinatuwa naman ni Teodora. Dumaan ang ilang panglinggo hanggang isang araw. Nawindang ang babae ng dalhin ng asawa niya ang isang magandang babae sa bahay nila. Tiffany, it's been a long time. Hi, Tita. How are you? Heather is still pretty. I am so glad na isipan mong bisitahin ako after 6 years. Pasensya na, Tita. I've been busy for the past years. Isa pa, hindi naman akong pinili ng anak ninyo. Siyempre, nagtampo rin ako. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa hanggang sa makaupo sila sa sofa. Takang-taka si Barbara. Aktong lalapitan niya si Mabi pero bigla siyang inutusan ni Teodora. Barbara, pakihanda nga ng maiinom si Tiffany. And please, wag kape na may 1 kilong asukal. 1 kilong asukal? Over naman po yun. Bago lang po ba siya? Tumaas ang dulo ng kilay ni Teodora habang pinipigil ng tawa. Napaawang ng bibig si Mabi. Ikinabigla ang sinabi ng dalaga. Si Barbara,
Sumalubong ang kilay. At sa inis na imbis na dederecho sa kusina, muling hinarap ang dalaga. Pilit ang ngiti sa mukha niya, halatang nagtitimpi. Excuse me. I may look messy and stressed, but I am not maid in this house. I am Mavi's wife. Wife? Barbs, pagpasensyahan mo na si Tiffany. Yeah, I know it's not her. It's you and Mama. Nakatayo ako rito kanina pa. Pero hindi mo man lang ako pinakilala. Hindi mo siya pinakilala sa akin. Hindi mo ako pinakilala sa kanya. I feel like I am not important here. Para akong hindi pamilya. No wonder na pinagkamalan niya akong kasambahay rito. Oh, my goodness! Anong drama na naman ito? Mavi, kontrolin mo nga yung asawa mo. Tiffany, iha, pasensya ka na. We can go to the garden para naman fresh ang pakiramdam natin. Sure, wala pong problema. Pagkaalis ng dalawa, inis na binalingan ng tingin ni Mabi si Barbara. Hindi pa rin nagpapatalo ang babae. Ano yun? Bakit may ganun kang eksena? Ibabalik ko sa'yo ang tanong. Bakit ka may dalang babae rito? Anong eksena to? Gosh, Barbara! Mag-aaway naman ba tayo? Sagutin mo ang tanong ko. This is pure work-related. Anak siya ng CEO ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Of course, kailangan itrato ko siya na maayos. And she wanted to meet Mama. Pero sana man lang, pinaramdam mo sa akin na hindi ako outsider. Bakit hindi mo ako pinakilala? Nahihiya ka ba sa itsura ko? Why are you making this all about you? Kung insecure ka sa itsura mo, mag-ayos ka. Hindi naman kita pipigilan. Kung confident ka, hindi ka man liliit sa sarili mo. Tumago sa puso ni Barbara ang sinabi ni Mapi. Hindi siya makapagsalita. Matagal siyang pinagmasdan ng asawa bago ito tuluyang umalis sa harapan niya. Umakyat siya sa kwarto at doon tuluyang pinakawalan ang mga luhang pinipigilan niya kanina. Matapos humagulhol, humarap siya sa salamin, pinagmasdan ang sarili. Hindi ito ang Barbara na alam niya. Hindi babaeng insecure. Hindi babaeng kaawa-awa. Napagtanto ni Barbara na tama si Mabi. Kaya simula ng araw na yun, tinigilan niya na ang mga ginagawa niya. Nagsimula siyang unahin muli ang sarili. Nag-ayos siya. Natulog sa tamang oras. Pagkagising ay nagja-jogging siya. Skincare at kung ano-ano pang self-care ang ginagawa niya. Ang goal niya ay ibalik ang alindog. Pero ang ginagawa niyang ito'y nagpapataas ng kilay ni Theodora. Isang araw, nakaupo sa sofa si Barbara, nagbabasa ng libro. Si Theodora naman nangangasim ang mukha habang idinadaan ang daliri sa hawakan ng hagdan. Iha, kailan ka huling naglinis? Noong nakaraang araw po, Nakaraang araw pa? Kaya palang alikabok dito. hindi ko na po kayang gawin lahat. Namalengke na ako. Nagluto at naghugas sa mga pinagkainan. Hanggang doon na lang po ang kaya kong gawin. Pero hindi lang yun ang trabaho sa bahay. Gusto mo ba magbahay pa rito ang mga gagamba? Aba, dadami ang ipis dito. Lalangawin tayo. Mama, mukhang malakas pa naman po kayo. Dahil ginawa ko na yung parte ko. Kayo na po ang bahala sa paglilinis. Sayang naman po yung BB cream na nilagay ko sa mukha kung mauhulas lang sa pawis. At inuna mo pa ang kaartihan mo? Ginagawa ko po ito para kay Mavi. Kailangan ko maging maganda sa harapan niya para naman hindi siya magsawa sa akin. No! You are doing it wrong. Paano po ba dapat? Sa pagkakaalala ko, asawa ko ni Mabi at hindi po katulong niyo. Oh, Barbara, iha, you are really getting on my nerves. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal sa katigasan ng ulo mo. Tinatakot niyo po ba ako? Oh, no. Think of it as a warning instead of a threat. Alright? Baka gusto mo ring maglagay ng pipino sa mata para mabawasan yung eye bag mo. Taas noong naglakad si Theodora
Gaya ng palagi niyang ginagawa, sinundan siya ng tingin ni Barbara. Hindi nagpatalo ang babae sa mga pasaring ng biyanan, pero tila ba ganun din ang matanda sa kanya. Nakabihis na maayos araw-araw si Barbara, na ipinagtaka naman ni Mabi. Pero ang babae, hindi lang nag-aayos para sa asawa niya, kundi para maibalik ang self-confidence. Hinanda niya na rin ang sarili niya na muling bumalik sa corporate world. Isang umaga, nasa kusina si Barbara sa harap ng laptop. Maayos ang postura niya. Naghahanap kasi muli siya ng trabaho. Abala siya sa pag-check ng email habang sumisimsim ng kape. Sweetheart, anong ginagawa mo? Oh, gising ka na pala. May food sa ref. Initin mo na lang. Wala ba tayong maayos na almusal? Sorry. Busy kasi ako. Ano naman ang kinabibisiyan mo? Sinabi sa akin ni Mama, hindi ka na naglilinis pero hindi ko na pinansin. Hinayaan ko na lang. Pero pati ba naman paghahanda ng pagkain? Hindi mo gagawin? Ba't galit na galit ka? Ngayon lang naman ako hindi nakapag-prep ng breakfast. And I'm busy looking for a job. You're looking for a job, Barbs? I'm doing all I can para lang may makain tayo ng 3 beses sa isang araw. Bakit pinamumukha mo sa akin na naghihirap tayo at kailangan mo pang maghanap ng trabaho? Is my earning is not enough? Mavi, do we have to start our day with an argument? Can we have a peaceful breakfast? Bakit mo iniiwasang sagutin ang tanong ko? Because you're not listening. Ilang beses ko na ipinaliwanag yung sitwasyon ko, pero walang nakikinig sa akin. I'm doing this because I have to. I cannot stay at home doing household chores. I am not built for that. Napansin mo naman siguro kung ano itsura ko for the past months? Losyang na ako. At naaalala mo ba kung ano sinabi mo sa akin last time, ha? Kung confident ka, hindi ka manlilit sa sarili mo. And remember nung sinabi ko sa'yo na pinag-uusapan lang ako ng mga kaibigan ni Mama? Kinakahon mo ako sa bahay na to. Pero hindi mo naman ako binibigyan ng komportableng buhay. Sinabi ko naman sa'yo, I'm still recovering. Mahirap bang intindihin yun? I've been understanding why for the past 5 months. Ako ba inintindi mo, ha, Mavi? Yung sinabi kong mahirap i-maintain ang ganito kalaking bahay na walang katulong sa paglilinis, kinonsider mo ba, ha? Hindi ko kaya mga trabaho sa bahay. I can do something else. Bakit mo ako pipigilan? Dapat nga matuwa ka. Kasi makakatulong ako sa'yo financially. That's exactly the reason why. Magtatrabaho ka? Hindi mo na magampanan pagiging asawa mo sa akin. Paano tayo magkakaanak niyan? Paano kung may magkagusto sa'yo sa office? Paano kung may maakit sa'yo ron? Matukso ka. I know what men think! Magampanan ang pagiging asawa ko sa'yo, Mavi. Kailan ba tayo huling nagsiping? Sa pagkakatanda ko, that was 5 months ago. O baka ang ibig mo sabihin sa pagiging asawa ay yung pagtatrabaho sa bahay? At saka matukso? Wala ka bang tiwala sa akin, Mavi? Nakalimutan mo ba kung ilang taon kang nanligaw bago kita sinagot? Tapos sasabihin mo sa akin na baka matukso ako? Gosh, Mavi! Hindi ako makapaniwala sa mga lumalabas dyan sa bibig mo. Ano ba ito? Ang aga-aga nagtataasan kayo ng boses. Ito ba ang breakfast nyo? Natigilan ang dalawa sa pagsulpot ni Teodora. Ang matanda ay dumiretso sa ref at kinuha ang natirang carbonara kagabi. Pinainitan niya sa microwave. Saka printing sumandal sa pasimano habang pinanunood ang mag-asawa. Oh, bakit tumigil kayo? Carry on para ma-entertain ako habang pinapainit ko pa itong malamig na pasta. Kasing lamig ng pagsasama ninyo. Marahas na buntong hininga ang pinakawala ni Barbara. Padabog niyang tiniklop ang laptop at nagmamadaling lumabas ng kusina. Mapang-asar ng ngiti ang gumuhit sa muka ni Teodora. Inis namang huminga ng malalim si Mabi. Naging matigas ang paninindigan ni Barbara. Itinuloy niya ang plano niyang magtrabaho. Nakakuha siya ng posisyon bilang marketing assistant sa isang kumpanya. Tinanggap niya na yun dahil yun ang posisyon na available. Akala niya ang pagtatrabaho niya ang solusyon sa problema nila mag-asawa. Pero ito pala ang magpapalala. Dahil nasa marketing siya, mas may pagkakataon na kailangan niyang maglaan ng oras sa client. Doon ay mas lalong lumaki ang problema.
Totoo ba to? Kaya pala gustong-gusto mong magtrabaho? Para makahanap ka ng mayamang lalaki? How dare you make such an accusation? Accusation? Araw-araw kang wala tapos malalaman ko na lang? Nakikipagkita ka pala sa lalaki mo! Saan mo ba nakuha yung chismis na yan, Mavi? Bold of you to assume na totoo ang mga yan. Bakit hindi? Even Sunday umaalis ka. Paano mong ipaliliwanag ang litratong ito? Ipinakita ni Mabi ang Instagram post ng katrabaho nila ni Barbara. Sa litrato, makikitang nakangiti si Barbara habang ang mukha ng isang lalaki ay sobrang lapit na sa kanya. Hindi makapaniwalang napatawa na lamang ng mapait ang babae. Sana nagtanong ka muna sa akin, di ba? Sana kinlarify mo muna kung ano ba talagang nangyayari. Tignan mo nga yung post na yan. May context ba? May caption? Di ba wala? Kailangan ko pa ba ang caption? Itong litrato na to, i-deny mo pa rin. Ang pangalawang litrato, naglalakad si Barbara sa mall kasama ang parehong lalaki sa unang litrato. Ipapaliwanag ko sa'yo kung anong nangyari sa unang litrato. Si Julian ay ang aming brand consultant para sa upcoming regional campaign. Kaya siya ganyan kalapit sa akin dahil meron siyang binubulong. Nasa gitna kami ng isang press launch at napakaingay ng paligid. I was reviewing the creative brief at may ipinapakita siyang layout adjustment sa screen niya. Kaya ako nakangiti dahil masaya ako sa output ng team niya. The second photo, naglalakad kami sa mall dahil doon ang site ng aming pop-up store activation. Nag-i-inspect kami ng store layout at ng customer flow para sa store opening namin bukas. Nagmamadali kami dahil kailangan naming i-check ang inventory sa kabilang wing bago mag-close ang mall. What were you thinking, Mavi? You're jumping to conclusion based lang sa litrato. If you saw us kissing and naked, saka mo ako tanungin ng ganyan. Gosh, Mavi! Nakadamit kami ng maayos at nasa public! Sa kabila ng paliwanag ni Barbara, hindi kumbinsido si Mabi. Tiimbagang na nakatingin siya sa asawa bago padabog na lumabas ng kwarto. Sinundan siya ng babae at kinukumbinsing mag-usap ng maayos pero mabilis siyang sumakay ng kotse. Nasapo ni Barbara ang mukha sa stress. Gustong ayusin ng babae ang problema nila kahit alam niyang wala siyang pagkakamali. Pinili niyang magpakumbaba. Hindi siya nag-overtime. Pinaghandaan niya ang nalalapit nilang anniversary. 2 araw na hindi umuwi si Mabi. Nilawakan ni Barbara ang isipan. Inintindi niya ang asawa. Itinuloy niya ang paghahanda para sa anniversary nila. Sa araw na ito, gumising siya ng maaga para maglinis na malengke, mag-decorate at magluto. Si Theodora sa kabilang banday napataas ng kilay sa ginagawa ng manugang. You're wasting time. Hindi uuwi si Mavi. Anniversary po namin ngayon. Alam kong importante po ito sa kanya. I heard nag-away na naman kayo. You're dating with random guy? Padabog na ibinaba ni Barbara ang hawak na sandok. Kasalukuyan kasi siyang naghahalo ng soup na niluluto niya. Ma, I'm not dating anyone. Hindi ako salawahan. I love Mabi. At may respeto ako sa sarili ko. I hope you really do. Kasi kung magluloko ka man, hindi ka kawalan. My son deserves a woman with class, not a girl na trying hard. Umangat ang status. Hanggang ngayon pa rin po ba? Hindi mo matanggap ang pinagmulan ko? And what's wrong with being a commoner? Dahil lang ba sa ordinaryong pamilya ko? Walang pangalan? Mababa ng tingin mo sa amin? Yeah, exactly. Ang basahan, balutin mo man ng ginto. Basahan pa rin. Matapos sabihin yun, muling lumabas si Theodora. Nagdial ang matanda sa phone at sinadyang iparinig kay Barbara ang sinasabi sa kausap. Amiga, magkita tayo sa Mary Grace. I'm starving. Nakakasulasok na rin ang amoy dito sa bahay. Amoy na bubulok na basura. Nagpanting ang tenga ni Barbara sa narinig. Imbis na magalit, itinuon na lamang niya ang pansin sa niluluto
Ayaw niyang masira ang mood niya dahil sa mga parinig ng biyanan. Dumating ang oras na sana'y nasa bahay na si Mabi. Pero ni anino ng asawa'y hindi maaninag ng babae. Nakapangalumbaba siya sa mesa habang naghihintay ng reply mula sa lalaki. Dahil walang reply, sinubukan niyang tawagan ng ilang beses. Noong una, walang sumasagot pero bandang huli, cannot be reached na. Naiinis man pero sinubukan niyang habaan ang pasensya. Lumamig na ang pagkain. Pinatay niya na ang kandilang malapit ng maupos. Sa tagal ng paghihintay, nakatulog na siya sa sofa. Nakita ni Theodora ang kaawa-awa niyang lagay. Pero lalo pang napangiti ang matanda. Ni hindi niya sinubukang tawagan at pagsilbihan ng anak. Bagkus natutuwa pa siya sa trato nito sa manugang. 2:00 ng madaling araw, naalimpungatan si Barbara. Narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan. Pagdilat niya ng mga mata, nakita niya ang anino ni Mabi. Walang kamalay-malay na nakahiga siya sa sofa dahil sa dilim. Ba't ngayon ka lang? Bakit gising ka pa? Nagising ako sa ingay ng makina ng sasakyan mo. Now, can you tell me kung bakit ngayon ka lang? May inasikaso lang ako sa office. Inasikaso sa office? 2:00 na ng madaling araw, Mavi. Nasa office ka pa rin? Mamanahin mo ba yung kumpanya? Kailangan kong galingan para manatili ako sa posisyon. Wow, ginalingan mo nga. Kasi kahit anniversary natin, kinalimutan mo. Para lang dyan sa trabaho mo. Bahagyang nagulat si Mabi. Doon niya napansin ang mga dekorasyon sa sala, ang maliit na cake sa lamisita, ang banner na nakalagay ay Happy Anniversary. Sorry. Nawala sa isip ko. Nawala sa isip mo? Ilang beses kitang chinat, tinext, tinawagan pa nga kita hanggang sa di ka na makontak. Umamin ka nga, Mavi. Do you still love me? Asawa pa rin ba ang tingin mo sa akin? Of course. I love you. Pasensya na. Nawala talaga sa isip ko. May project kasing naka-assign sa akin, kaya sobra kong pinaglalaanan ng oras. Naririnig mo ba ang sarili mo? Dapat kitang intindihin kapag work-related ang excuse mo. Pero kapag ako, kung ano-ano ang iniisip mo, magpalit nga tayo ng sitwasyon, Mavi. Kung ako ang late na umuwi, inabot ng 2:00 na madaling araw, ano sasabihin mo? Siyempre, sasabihin mo may kinita ako na iba, di ba? Gaya ng kung paano mo ko inakusahan, base lang sa litrato. Magkaiba yun, Barbs. Babae ka, lalaki ako. So dahil lalaki ka, immune ka sa accusation. Hindi ako pwedeng mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa'yo. Or maybe, dahil lalaki ka, okay lang kahit sinong babaeng kasama mo. Dahil lalaki ka, pwede kang umuwi ng 2:00 na madaling araw. Ano to? Double standard? Pwede mong gawin kahit na ano kasi lalaki ka naman. Meanwhile, I'm a woman and I better be submissive and not doing anything unless you say so. Ang dami mong sinasabi. Sorry, okay? Sorry! Sorry! Pwede na ba natin i-celebrate ang anniversary natin? Tapos hindi na kailangan pa ng maraming drama? Ilang sandaling hindi nakapagsalita si Barbara. Ramdam niya ang pag-init ng mata. Sobrang bigat ng nararamdaman niya ngayon. Nanginginig ang mga kamay niya sa inis at labis din siyang nasasaktan sa mga sinabi ni Mavi. Pilit niyang pinipigilan ang pagbuhos ng mga luha niya. Huwag na nating i-celebrate. Umakyat ka na at magpahinga. So papalaki natin to. Sige na. Babalik na ako sa pagtulog. May pasok pa ako mamaya. Barbs, sorry talaga. Let's fix it. Mavi, please. Magpapahinga na ako. Matutulog ka sa sofa? Does it matter? Mga ilang beses mo ba akong nilayasan kapag nagtatalo tayo? Sa pagkakatanda ko, parang hindi mo naman ako tinanong kung nakatulog ako ng maayos. Walang pinagkaiba yun sa pagtatalo natin ngayon. Sa sofa ko na pagdesisyonan na matulog.
That's different. Doon sa hindi ko alam na diyan ka natulog. My goodness, Mavi! Huwag ka na magpanggap na may paki ka. Gusto mong maniwala ako na you still care for me. Kahit nakabaliktara naman yung pinaparamdam mo sa akin. Pwede bang matulog na lang tayo? Umakyat ka sa kwarto at matulog. Ako naman na magpapahinga na rito. Okay? Tapos! Bahala sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo, fine! Inis na umakyat ng hagdan si Mabi. Naiwan si Barbara na tuluyan ng napaluha. Habang tumatagal, lalong lumalayo ang loob nila sa isa't isa. Hindi niya na rin mabilang kung ilang beses na siyang umiyak sa tuwing nagtatalo sila ng asawa niya. Hindi niya pinapakita kay Mabi, pero bumubuhos ang luwas sa mga mata niya. Kada lalayasan siya nito. Muling bumalik ang cold treatment ng dalawa. Umabot yun ng ilang araw hanggang sa isang umaga. May nakamit na client si Barbara sa isang cafe. Nakafocus siya sa tablet habang hinihintay ang kliyente. Nang mapaangat siya ng tingin, saktong pag-angat niya ng tingin, pagpasok naman ng pamilyar na muka, si Tiffany. Nakasunod ang mga mata niya sa babae hanggang umupo ito sa reserved table. Sa isang sulok na medyo private, hindi niya pinansin pa. Nagpatuloy na lamang siya sa ginagawa. Maya-maya'y dumating ang kliyente. Pero makaraan ang ilang sandali, hindi niya na inaasahan ang nakita. Pumasok sa cafe si Mabi. Dumiretso sa kinaupuan ni Tiffany. Ikinabigla niya. Nang humalik ang asawa niya sa labi ng babae, ilang sandali pa niyang pinanood ang dalawa hanggang sa marinig niya ang boses ng client. Barbara, are you still with me? You're being starting at the table for a while now. Are we going over the demographic target or not? Sorry, sir. I apologize. Yes, the demographics. As you can see on the third slide, we are targeting the 25 to 40 age bracket, specifically focusing on... That's the expense report. Barbara, we are talking the market reach. Are you feeling all right? Right. My mistake. My apologies. As I was saying, our strategy for the regional campaign, we aim to maximize the social media engagement by Barbara, you said by what? targeting yung mga high-end na kliyente. Sorry. Wait. That's internal information, Barbara. Is everything okay? You seem distracted. I thought you said you were prepared for this speech. I am prepared. It's just the air conditioning. It's a bit warm, isn't it? It's freezing here. Look, maybe we should reschedule. You don't seem to be focusing on the pitch at all. You're giving me wrong figures. And you're mixing up slides. This is not professional standard I expected from your firm. No, please. Sir, I can fix this. Just give me a moment, please. Kinabahan siya sa naging sagot ng client. Halatang hindi ito inaasahan. Kaya pilit niyang kinukuha ang amor nito. Pero desidido ang lalaki na nagmamadaling lumabas ng cafe. Sumunod agad si Barbara. Sir, I'm really sorry. Please give me one more chance. I have another meeting to attend. Let's just send the final proposal via email. If you can get your head in the game, we might have to rethink our partnership. Kasabay noon ang pagsakay ng lalaki sa kotse. Naiwang bigo, inis at maluwa-luwa si Barbara habang pinanunood na umaalis ang sasakyan. Napahilamos siya ng kamay habang dahang-dahang umuupo. Kahit anong pilit niyang pagpipigil ng mga luha niya, kusa itong bumagsak. Huminga siya ng malalim sa kamuling lumingon sa loob ng cafe.
Pumasok siya sa loob para kumprontahin ang asawa, pero wala na ang dalawa. Mula sa panlulumo, unti-unting nagbago ang kanyang emosyon at napalitan ng galit. Agad siyang tumawag sa boss niya. Nagpaalam siyang kailangan niya ng early out dahil masama ang pakiramdam niya. Pagkatapos, tinawagan niya si Mabi. Nasa kabutiang palad ay sumagot ang lalaki. Nasaan ka? Nasa trabaho. Malapit lang ako sa office mo. Can we have lunch together? Ha? Nandito ka? Naglalakad na ako papunta sa building nyo. Meet me in the lobby. Wait, Barbs. Hindi pwede. May meeting kami. Gaano ba katagal yung meeting nyo? Hindi naman siguro yan aabuti ng 8 oras. I don't know. We have a lots of meetings. Heh, wala bang konsiderasyon yung kumpanya nyo at hindi kayo mabigyan ng break time? Ganito na lang. Let's schedule lunch tomorrow. Bakit tomorrow pa? I want it now. Barbs, ano ba? Makikipagtalo ka na naman ba? Stop fooling me, Mavi. Tell me the truth. Nasa office ka ba talaga? Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. The meeting is about to start. I'm going to end this call. Mahigpit na hinawakan ni Barbara ang phone. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya sa galit. Tinuloy niya ang plano niya na puntahan ang building kung saan nagtatrabaho si Mabi. Sinabihan niya ang receptionist na ipaalam kay Mabi na naghihintay siya sa lobby. Makaraan ang 30 minutos, bumaba ang lalaki na balisa ang muka. What are you doing here? What were you doing in the cafe? What? What do you mean, cafe? Huwag kang magmaang-maangan, Mavi. Nakita kita, kasama yung boss mo. Sweet na kumakain sa cafe kanina. Sa sobrang sweet nyo nga eh. Hinalikan mo pa siya sa labi. Barbara, stop! Sa labas tayo mag-usap. Mahigpit na hinawakan ni Bobby ang braso ni Barbara at hinila ito palabas. Pilit namang tinanggal ng babae ang kamay ng asawa. Halata sa mukha ng lalaki ang takot at kaba habang dinadala niya si Barbara sa communal space na walang gaanong tao. Barbara, what the heck are you doing? How dare you accusing me of cheating? Kayong ikaw palang gumagawa nito? Huwag kang magde-deny, Mavi. Dahil kitang-kita ng mga mata ko ang ginawa niyo ng babae mo. Nasaan ang ebidensya mo na may namamagitan sa amin ni Tiffany? Did I say it was Tiffany? Hindi ako nag-name drop. Lumabas mismo sa bibig mo. Gaano mo na ako katagal niloloko? 5 months ago? 6 months ago? O magmula nung nagbagong pakikitungo mo sa akin? Hindi agad nakapagsalita si Mabi. Tanging pagod na malalim na hininga ang pinakawalan niya. Namumula ang pisngi niya sa lakas ng sampal ni Barbara. Matalim ang tingin ni Barbara na halos hindi siya kumurap. Hindi matingnan ni Mabi ng diretso sa mata ang asawa. Ang presensya niya ay sapat na para manahimik siya. Bakit hindi mo ko masagot? Kaya pala ang dali-dali sa'yo na iwan ako tuwing nagtatalo tayo. Kaya pala ayaw mo magtrabaho ako at manatili lang sa bahay. Kaya pala na kahit anong masasakit na salita ang sabihin sa akin ni Mama, di mo man lang ako kaya ipagtanggol. Ang bilis-bilis mo pa ako husgahan na nanlalalaki. Yun pala, ikaw ang gumagawa ng kabulustugan. Bakit, Mavi? Bakit mo ginawa sa akin to? Mahal na mahal kita. Kahit hindi kami magkasundo ng mama mo, tiniis ko yun. Kahit minamaliit at hinahamak niya ako, pinagkibit-balikat ko lang yun. Para sa'yo yun, Mavi. Nag-adjust ako. Ang laki ng sakripisyo ko para lang maging maayos ang pagsasama natin. Iniwan ko ang karir ko, Mavi. Nagpakahirap ako magtrabaho sa bahay ng ilang buwan dahil yun ang gusto mo. Pinili kitang intindihin. Kada nagbibigay ka ng excuses. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin.
I'm sorry. I'm sorry, sweetheart. Huwag mo ako ma-sweetheart, sweetheart! You know what? I realize na tama ang mama mo. You should have married someone else, not me! Because I don't deserve you! Barbara! Barbara! Hindi pinansin ng babae ang pagtawag ni Mabi. Diretso siya sa paglalakad hanggang nakarating sa kalsada. Walang lingon-lingon. Sumakay siya ng taxi pa uwi. Pag-uwi ni Barbara, hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang malaking maleta. Iniligay ang lahat ng gamit na pwedeng magkasya. Nasasaktan man, pilit niyang tinatatagan ang loob. Padabog siyang naglakad pababa habang hila-hila ang maleta. Naabutan siya ni Theodora na tila tuwang-tuwa sa nakikita. Aalis ka? Di ba ito naman talagang matagal mo ng gusto? Yeah, pero alam ba ito ni Mabi? Ayaw ko naman na masisi na pinalayas kita. Ayaw ko sa'yo, pero hindi naman ako ganun kasamang tao. Huwag ka nang magpanggap na mabuting tao. You knew all along that your son was cheating on me. Wow! Alam mo na rin? Well, Barbara Iha, Mavi are just doing the right thing this time. Sinong hindi magkakagusto sa isang magandang babae from well-off family? Ako, as a mother, syempre, gusto ko yung galing sa mayamang angkan. Nakakatawa ka. Lalaki ang anak mo, tapos gusto mong galing sa mayamang pamilya ang mapapangasawa niya? My question is, mayaman ba kayo? Oo nga. Nakatira ka sa malaking bahay, but you don't have money. Empleyado lang din si Mavi na pwedeng sibakin anytime. Masyadong mataas ang tingin mo sa anak mo no? Hindi naman siya unique. You want a woman from well-off family. Ni kumuha nga ng kasambahay, hindi nyo magawa. Di gusto mo lang palang maging manggagamit ang anak mo? Dahil lalayas ka na, tumatalas na yung dila mo. Matagal nang matalas ang dila ko, Theodora. Mahal ko lang si Mavi, kaya pilit kitang nire-respeto. Kahit hindi ka naman karespe-respeto. Now that we're done, there's no reason para pagtiyagaan ka pa. Alam mo, tanda, malapit ka nang bumalik sa lupa. Dapat nagpapakabuti ka na at nagsisimba. Aba, tinawag mo akong tanda? Napakabastos mo! Talaga namang matanda ka na. Pakisabi rin sa mga amigo mong pabulok na, palitan ang ginagamit na pabango. Masyadong amoy lupa. Sumusobra ka na! Ang kapal ng mukha mo! Sa sobrang inis, hindi nakapagpigil si Theodora. Nilapitan niya si Barbara at akmang ihilahin ang buhok nito. Pero mabilis na nahawakan ng babae ang kamay ng matanda. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa pulsuhan ng biyanan na halos bumaon ang kuko niya sa balat nito. Hindi niya binitawan agad ang matanda. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya habang matalim na nakatitig kay Theodora. Kita mo na? Palibhasa matanda ka na, kaya ang bagal mong kumilos. Huwag mo akong simulan tanda, dahil baka lahat ng naipon kong galit sa'yo, mailabas ko ngayon. Baka hindi mo na makita pang umasenso ang buhay ng saluwahan mong anak sa gagawin ko sa'yo. You're crazy! Hindi kita dapat na tinanggap pa! Oo! Dapat hindi mo ako tinanggap. Baka sakali nakabukod pa kami ni Mavi. Kung wala ka sana sa buhay namin, siguro maayos pa ang pagsasama namin. Para ka kasing parasite. Ikaw yung tipo ng biyenan na dapat iniiwasan. Matapos noon ay patulak namang binitiwan ni Barbara ang pulsuhan ng matanda. Halos matumba si Theodora habang nanginginig ang kalamnan niya sa galit. Ilang sandali pa silang nagtagisan ng matalim na tingin bago tuluyang maglakad palabas ang babae. Nagpalipas ng isang araw si Barbara sa hotel habang naghahanap ng matitirhan. Meron naman talaga siyang savings galing sa pagtatrabaho niya noon bago sila ikasal. Noong nagsama sila ni Mabi, hindi niya ginalaw ang savings na yun. Ang nasa isip niya ay kukunin niya yun
for emergency purpose only. At ito na ngayon. Sa buong araw na yon, sinubukan niyang tawagan si Mabi. Ilang beses pero hindi siya sumagot. Naganda na siya na mag-file ng annulment. Makalipas ang ilang araw, nakahanap siya ng apartment malapit sa pinagtatrabuhan niya. Sinabi niya sa boss niya ang nangyari, kaya naiintindihan ang kalagayan niya. Isang umaga, after work, nagtungo siya sa isang cafe upang makipagkita sa legal advisor na inirekomenda ng boss niya. Barbara, be realistic. Ang nakita mo sa cafe ay hindi sapat na ebidensya para sa annulment. Ang korte, kailangan ng mga dokumento, affidavit, o kaya ay private investigator na makapagpapatunay ng pattern of infidelity. Sa ngayon, hinala mo lang ang lahat. Kahit pa umamin na siya, pati ang binan ko. Barbara, ang pag-amin nila ay isang bagay. Pero ang pagpapatunay sa harap ng hukom ay iba. Kung umamin man sila sa harap mo, nasaan ang recording? Nasaan ang nakasulat na affidavit? Kung wala, sa harap ng korte, mabibluff ka lang nila. Sasabihin nilang galit ka lang o kaya ay nag-iimbento ka lang dahil sa selos. Kung hindi mo sila mababack up ng matibay na papel, gagawin kang biktima ng gaslighting. Ipapamukha nilang ikaw ang may problema sa pag-iisip, kaya kailangan natin ng ebidensya. Anong dapat kong gawin? Mag-hire ng investigator? Can we just have an agreement to nullify our marriage? Pwede naman sigurong magkasundo na lang kami na ayaw namin sa isa't isa at ipawalang bisa na ang kasal. Gusto ko mang sabihing oo, pero hindi natin yan magagawa. Sa Pilipinas, walang ganyang konsepto. Walang mutual consent sa annulment. Hindi tayo pwedeng pumunta sa korte at sabihin, Your Honor, napagkasundoan na naming maghiwalay na. Ibabasura yan kaagad. Ang kasal sa atin ay hindi lang kontrata sa pagitan ninyong mag-asawa. Itinuturing itong sagradong institusyon na poprotektahan ng Estado kahit ayaw nyo na. So stuck ako? Kahit na alam kong niloloko niya ako, wala akong magagawa. Heh! What kind of law is this? Hindi ito fair! Hindi pa naman dead end sa'yo. We can still find a way. Kailangan lang nating maging madiskarte. Either you hire a private investigator or gather evidence by yourself. Napakamatrabaho naman ito. I'm still hurt. I have to make a living. Busy ako sa pakikipag-usap sa clients, sa projects, habang nasasaktan. Tapos kailangan ko pa ngayon maghanap ng ebidensya. Yon ang masaklap na katotohanan. Pero nasa mundo na tayo ng teknolohiya. Madali na lang makahanap ng ebidensya sa ngayon. Ang huling sinabi ng abogado ay ang pagbibigay ng ideya kay Barbara. Sa sobrang gulo ng isip niya, wala siyang naisip na magandang plano nitong mga nakarang araw. Pero ngayon, alam niya na ang kanyang gagawin. Excited na umuwi si Barbara sa apartment. Handa na siyang tawagan ang dati niyang kaklase na dalubhasa sa pagkalikot ng social media. Alam niya ang dating trabaho ng kaklase niya na mag-hack para makakuha ng pera sa mga users. Pagbaba niya ng sasakyan, nag-dial siya ng phone pero halos mapatalon siya sa sobrang gulat nang biglang sumulpot sa harapan niya si Mavi. Kitang-kita sa mukha ng lalaki ang matinding stress. Malalim at maitim ang eyebag, balisa ang mukha at magulo ang buhok. Bukod pa ron, halata ang pamamayat nito kahit mahigit 1 linggo pa lamang silang hindi nagkita. Barbs, mag-usap tayo. Please. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Hindi na importante yan. Gusto ko lang na mag-usap tayo na maayos. Anong pag-uusapan natin? Na aksidente lang ang lahat? Na hindi mo sinasadya? Come on, Mavi! Lumang tugtugan na yan. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Mami, I'm so sorry.
Lumuhod sa harapan ni Barbara ang asawa. Niyakap ng lalaki ang binti niya habang humahagulhol. Pilit nitong kinukuha ang loob niya. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. Ang pusong pilit na pinatitigas ni Barbara ay tuluyan ng lumambot. Tinatagan niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang maiyak pero kusang nagtakasan na ang luha sa mga mata niya. Barbara, alam ko mali ako. Inaamin ko ako'y naging gago ako sa panluloko ko sa'yo. Inaamin ko dapat inisip kita eh. Dapat pinakinggan kita ng mga oras na yun. Dapat inalagaan kita. Barbara, please. Give me a chance. Kung gusto mo magre-resign ako sa trabaho, gagawin ko yun. Kung gusto mo lumipat sa mas maliit na bahay, sige lilipat tayo. Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan mo gagawin ko. Barbara, mapatawad mo lang ako. Bakit mo ako binabalikan? Tiffany is way better than me. Mas maganda, mayaman, at higit sa lahat, gustong-gusto ng nanay mo. Kaya bakit ka pa rin bumabalik sa akin? Pwede naman kayong magsama na lang. Magiging maayos ang buhay mo. Pwede ka pang maging vice president ng kumpanya. Dahan-dahang tumayo si Mapi. Ang mukha nito'y parang batang inagawan ng laruan. Patuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata ng lalaki habang nakatingin direkta sa mata niya. Because I love you. Kung mahal mo ko, bakit mo ko niloko? It was because of my ambition. Because I am failure. Hindi kita mabigyan ng magandang buhay. Hindi ko mapatunayan na kaya kitang gawing Reyna. I want to show you I'm worth it. Na tama pagpili mo sa akin. But it was the opposite, Mavi. Sinaktan mo lang yung damdamin ko. Kaya nga ako humingi ng tawad eh. Alam mo nung umalis ka, alam ko na desidido ka. Na gusto mo makipag-iwalay sa akin. Ayoko mawala ka sa akin. I realized na hindi ko talaga kayang mawala ka sa akin. Please give me a chance. Tumago sa puso ni Barbara ang sinabi ng asawa. Ang isipan niya patuloy na bumubulong na wag itong bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero iba ang sinisigaw ng puso niya. Nang hindi na siya sumagot, niyakap siya ng mahigpit ni Mabi. Ang init ng yakap ng lalaki ang lalong nagpatunaw ng kanyang puso. Let's start again. Lumipat tayo ng mas maliit na apartment. Sa mas maliit na bahay. Bukas na bukas din. Magre-resign ako. Wala pa ako sinasabing napatawad na kita, Mavi. Huwag kang mag-assume. Anong kailangan kong gawin? Ang kailangan mong gawin ay umuwi, magpahinga, kumain at maligo. Mabaho ba ako? Oo. Ano bang ginawa mo? Kasi I was like losing my sanity nung umalis ka. I filed leave para mahanap kita. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko kasi. You did that to me before. Hindi mo sinasagot ang mga tawag at chats ko. Alam ko. Kaya nga nandito ako. Ngayon, harapin mo ko. Pinapatawad mo na ba ako? Not yet. Hindi porke lumuhod-luhod ka dyan at umiyak-iyak sa harapan ko, okay na tayo, Mavi. Isa pa, nag-away kami ng mata pobre mong nanay. Siguro nagsumbong na siya sa'yo. Sinagot-sagot ko siya. At ayoko nang bumalik pa
sa ganong klaseng setup, Mavi. Pagod na akong pakisamaan siya. Umuwi ka na. Magnilay-nilay ka. Come up with some plan. And convince me. Dahil sa ngayon, fresh pa rin sa isipan ko ang mga nangyari. At nasasaktan pa rin ako, Mavi. Itinulak palayo ni Barbara ang lalaki. Saka matatag na naglakad, papasok ng gusali. Hindi pwedeng maapektuhan ng emosyon ang desisyon niya. Pero hindi niya rin sinasarado ang posibilidad na maayos ang pagsasama nila. Mahal niya si Mabi at sa kabila ng ginawa nitong panluloko, nanatili pa rin ang pagmamahal na yun. Gayunpaman, kailangan niya ring protektahan ang sarili. Kung hindi mapatutunayan ng asawa niya ang sinseridad sa mga sinasabi nito, wala siyang magagawa kundi ituloy ang annulment. Pinatunayan ni Mabi ang lahat ng sinabi niya. Kinabukasan, nagpasa siya ng resignation letter. Kumuha rin siya ng ahente na tutulong para makakuha ng buyer sa bahay nila. Ilang beses silang nagtalo ni Theodora tungkol sa mga desisyon niya sa buhay. Mavi, are you out of your mind? Ibebenta mo ang bahay na ito? Who gave you the permission? Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang may-ari nito. Ma, akala ko ba nag-usap na tayo? Oo, nag-usap na tayo. Pero hindi ako pumayag sa gusto mo. Gagawin mo ang lahat ng ito para sa Barbara na yon? Nababaliw ka na nga ng tuluyan. Bakit hindi mo na lang siya palayain? Hindi naman siya kawalan. You already have Tiffany. For once, anak, maging practical ka naman. Ma, indap. Pera na lang ang importante sa'yo. Look and what happened to me. Dahil sa kauudyok mo na makipagrelasyon ako kay Tiffany, nawala sa akin ang babaeng matagal kong pinangarap. Ah, ang cheap mo talaga. Wala namang espesyal sa babaeng yon. Napakabastos pa ng ugali mo. Ipagpapalit mo si Tiffany na may class over her? Sila na ba yung tuktok mo? I pity you, Ma. You married Papa because of money. Now, you don't understand how it feels to find a true love. Money is not everything in this world. Mahal ko si Barbara. Siya ang babaeng gusto kong makasama hanggang tumanda. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng babaeng katulad niya. Tama na ang isinakripisyo niya para lang maging maayos ang pagsasama namin. Nabulag ako. Hindi ko nakita ang lahat ng yun dahil sa kasusulsul mo sa akin. Napabayaan ko ang asawa ko dahil inuna kita. Inuna kong alagaan ang feelings mo. Ma, I love you pero hindi mo kayang tanggapin ang babaeng mahal ko. Wala na akong magagawa kundi ang lumayo sa'yo. If you want to keep this house, okay. But I'm moving out. Magbibigay ako ng pera for your necessities. Are you really doing this? Pababayaan mo ang nanay mo para sa isang bitch? Ma, don't call her bitch. You know that. She's from way better than you. Matapos ang pagtatalo ng mag-ina, tumalikod si Mabi at nagtungo sa kwarto. Nilak niya ang pinto at nagpatuloy na maghanap ng matitirhan. Ilang beses na kinalampag ni Theodora ang pinto pero hindi niya pinansin. Kumuha siya ng headphone para hindi niya marinig ang pagsigaw ng matanda. Nalaman ni Barbara ang ginawa ni Mabi. Lihim siyang natuwa pero hindi siya bumigay agad. Nagpatuloy siya na huwag pansinin ang asawa. Isang araw, kaka-out niya lang sa office nang lumapit sa kanya ang pamilyar na muka. Nagdilim agad ang paningin niya pagkakita sa babae. Can we talk? Anong pag-uusapan natin? Kung tungkol to sa panluloko niyo ni Mavi, tinanggap ko na. Kung gusto niyo ang isa't isa, magpakasaya kayo. Barbara, he loves you. Kaya ka nga niya pinakasalan. Ah, so dahil pinakasalan niya ako, magiging masaya na ako. Kahit pa pinagloloko niyo ako sa likod ko. Look, whatever you saw in that cafe, yun lang talaga yun. We hugged, kissed, laughed together, and that's all. We didn't do more than that.
I tried to tempt him pero lumalayo siya. At gusto mong maniwala ako sa'yo? Ano ako? Uto-uto? You don't have to believe me. I have to come clean. I have loved Mavi since high school. I thought magiging kami but it never happened. Nasaktan ako nung malaman kong ikaw ang pinakasalan niya. I tried to seduce him, used my money, thinking na makukuha ko siya. Alam kong pinakisamahan niya ako para sa position, but ever since you left him, I realized I can never get his heart and soul. Why are you doing this? Gusto kong itama ang pagkakamali ko. Nakasira ako ng pamilya. Dapat lang siguro na sabihin ko yung totoo. Please, give him a chance. It was my fault. I offered the position in the condition of him being there for me. Hindi nagsalita pa si Barbara. Nanatiling matatag ang kanyang postura. Pilit na hindi pinaniniwalaan ang sinasabi ng kausap. Nang tila wala nang masabi ang babae, tinapos na ni Tiffany ang usapan. I understand, galit ka pa rin. You have all the rights. Pero, pag-isipan mo mabuting sinabi ko. I'm going. Tahimik na naglakad palayo si Tiffany. Sinundan ng tingin ni Barbara ang babae hanggang sa pag-uwi. Umuulit-ulit sa utak niya ang sinabi ng kabit ng asawa niya. Hanggang kinabukasan ng hapon, nagulat siya nang bigyan siya ng guard ng isang bungkus ng sunflower. Ito ang paborito niyang bulaklak. Nagtataka niyang tinanggap ang mga iyon. Kuya, bakit niyo po ako binibigyan ng bulaklak? Ay, may nagbigay po niyan. Ang magandang lalaki. Safe po ba to? Baka meron po itong pampatulog ah. Wala naman po, ma'am. Gising na gising po ako. Natawa si Barbara sa sagot ng guard. Lihim siyang napangiti habang naglalakad papunta sa kanyang unit. Kinabukasan, isang basket naman ng chocolate ang inabot sa kanya ng gwardya. Nang sumunod na araw, isang regalo. Pagbukas niya, isang kwintas. Nagtuloy-tuloy iyon ng isang linggo hanggang ang natatanggap niya ay maliit na cake na nakabalot sa maganda at transparent na lalagyan. May nakadikit na maliit na envelope. Nang basahin niya, isang happy birthday greetings na sweet message ang nakasulat. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi niya matapos mabasa ang mensahe. Kinuha niya ang phone sa bag at dinial ang number na matagal niya nang hindi natatawagan. Pagkasagot sa kabilang linya, nagsalita siya agad. Puro sweets ang binibigay mo sa akin lately. Gusto mo ba akong tumaba o magka-diabetes? Sige. Gulay naman bukas. I miss this side of you, Mavi. The sweet, caring and funny man I loved. Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa naman ako patay. I can still be the same man again. Natigilan si Barbara. Ang boses ay hindi nanggagaling sa telepono, kundi nasa likuran niya. Napalingon siya at doon niya nakitang nakatayo si Mabi na tila maiyak-iyak habang pilit na nakangiti. Can we start again? And I promise to cherish every moment of our life this time. Ikaw na yung boss ko. Kung gusto mo, ako ang maglilinis bawat araw. Gagawin ko, bumalik ka lang sa akin. Maiyak-iyak na tumango si Barbara. Ang pagtango ng babae ay nangangahulugang pumapayag na siya. Ibig sabihin ay pinatatawad niya na ang asawa. Malawak na nakangisi si Mabi. Kasunod ng paglapit niya ng gusto sa babae, niyakap niya ito na mahigpit. Ang guard sa tabi at iba pang tauhan ay nagpalakpakan sa eksena nila. Naging tapat si Mabi sa pangako niya. Muli silang nagsama, tumira sa maliit na apartment. Lahat ng gawaing bahay ay si Mabi ang gumagawa maliban na lamang sa pagluluto. Ang mga pagkukulang niya noon kay Barbara, binawi niya sa second chance na ibinigay ng babae. Makalipas ang 1 taon, biniyayaan sila ng kambal, si Theodora.
Napilitang ibenta ang bahay. Masyadong naging malungkot ang pakiramdam niya at hindi niya na nakayanang manatili na mag-isa, lalo na nang malaman niyang nagkaanak na ang manugang. Nabago ng tuluyan ng Kambal ang ugali ng matanda. Sa huli, nagkapatawaran din ang tatlo at muling tumira sa iisang bubong. Minsan sa buhay, kailangan nating magpatawad, magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong nanakit sa atin. Hindi dahil sa tanga tayo pero dahil tao tayo na nagkakamali. Kung ang Panginoon ay marunong magpatawad, sino nga ba naman tayo para magmatigas? Sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay ng channel na ito, maraming salamat po sa inyong pakikinig. That's different. Magkaiba yon. Alam kong dyan ka matutulog doon. Dyan ka o doon. O di ba? Nagugulo ang utak mo? Sige. O pare, tuloy-tuloy na. Sige. Diyos me! Magkakadiabetes ata ako rito. Asukal ba? Sira mo ni Ruben si Barbara. Sige. Comedy. Naman, ano lang, istorya. Kung sikim pa ni Yuga. Dinalag ko kaya sa... Sige. Sinong namatay? Sinong namatay? Baka gusto mo magpalit muna kami ng damit. Mag-iitim muna kami. Oh, Ano lang. Hindi ko kiri ako pupulog pare.